Magandang umaga po, brothers and sisters. So para po mapagsimula po tayo ng ating Lord's Day Sermon, samahan niyo po ako na imukot na langit. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa amin ay patuloy nagmamahal. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagliligtas niyo po sa amin mula sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Salamat po dahil sa pagsusugo ng inyong buto na anak na si Jesucristo at dumanak yung kanyang mahalagang dugo dun sa krus, 2,000 taon na po yung nakakalipas, ay nagkaroon po kami ng pag-asa na makakapasok na po kami dyan sa inyong kaharian dahil nalinis ang lahat naming mga kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang napakahalagang dugo. At dahil po sa tulong din po ng Espiritu Santo ay naunawaan po namin ito at sinampalatayanan po namin ito. Magpapasalamat din po kami sa pagkakataon na binigyan niyo po sa amin para magkatipon sa lugar po na ito upang sama-samang pagsaluhan ng iyong banal na salita. Salamat po sa pagtulong niyo po sa bawat isa po sa amin, bagamat kami ay mahina at marami pa rin kakulangan. Patuloy po rin niyo kami binibigyan ng higit mga pagkakataon upang makatanggap ng biyaya para sa aming Christian life. Sa oras po na ito, dinadalangin po namin na tulungan niyo po kami na maunawaan po namin ang iyong kalooban at naway magkaroon po kami ng kalakasan para ito isabuhay sa aming Christian life. Tulungan niyo rin po kami na patuloy na mamuhay ng naayon sa inyong kalooban sa ilalim ng iba't ibang mga kahirapan, iba't ibang mga pagsubok, at iba't ibang mga pakanan ni Satanas. At tulungan niyo rin po kami upang magawa po namin malampasan po ito. Sa mundo na ito na padilim ng padilim dahil sa kasalanan at ang mga tanda ng katapusan ng panahon ay patuloy na nagiging obvious para sa amin. Tulungan niyo po kami upang magawa po namin ang inyong dakilang utos para sa amin para po sa pagliligtas ng mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Tulungan niyo po kami at gamitin niyo po kami sa titira po namin buhay dito sa mundong ito para sa pagliligtas ng mga ligaw ng kaluluwa. Ngayong oras po na ito, dinadalangin din po namin yung mga brothers and sisters na maaaring papunta pa lamang sa lugar po na ito. Pakiusap, ingatan niyo rin po sila at gabayan. At tulungan niyo po sila na makapaganda ng kanilang puso sa pakikinig ng iyong salita. Ganoon din, maaaring may mga brothers and sisters po na hindi po namin makakasama sa oras po na ito dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Pakiusap, tulungan niyo po sila at gabayan upang hindi po sila matangay ng sanlibutan at magawa pa rin po nila na luwalhatiin ang iyong banal na pangalan sa kanilang pamumuhay. Ganon din, dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters at ang kanilang mga pamilya na tulungan niyo po maaaring may mga nakakaranas ng mga kahirapan, physically and spiritually. Pakiusap, tulungan niyo po sila at gabayan. Pakiusap, panumbalikin niyo po yung kanilang maayos na kalusugan at ganoon din panumbalikin niyo po sila sa kalagitnaan ng iglesia upang makasama po namin sila sa pakikinig ng iyong salita. Ngayong oras sa aming Ama, sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Muli maraming salamat po. Lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo na sa amin ay patuloy nagmamahal. Amen. Pusan po natin sa ating mga Biblia sa Santiago chapter 1. Santiago chapter 1, babasahin po natin yung verse 5 hanggang 7. Santiago chapter 1, verse 5 hanggang 7. Babasahin po natin ang sabay-sabay kapag nakita na po. Santiago chapter 1, verse 5 hanggang 7. Kung nakita na po, babasahin po natin ang sabay-sabay at dahan-dahan. Ready na po? Basahin natin verse 5, 3, 2, 1. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. At iyon ay ibibigay sa Kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at ipinapadpad ng hangin. Sapagkat ang taong iyon ay hindi dapat mag-akala na siya ay tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. So muli, magandang umaga po, brothers and sisters. Kamusta po kayo? So, maring yung iba sa atin, nakakaranas po ng mga kahirapan physically at maring sa ating Christian life din, pero mga kahirapan. Pero dahil sa tulong po ng Diyos, patuloy po tayong nakakausad sa ating Christian life. At bagamat yung mundo natin ay palumaan ang paluma at nakita natin yung mga tanda ng katapusan ng panahon, pero dahil sa biyaya ng Diyos, hanggang ngayon iniingatan pa rin niya tayo. Ginagabayan niya tayo at tinutulungan tayo upang manampalataya sa Kanya ng masigit.
Kahit na sa panahon po natin ngayon, yung mundo, may iba't ibang mga, sabihin natin sakuna na nangyayari, pero dahil sa tulong po ng Diyos, binibigyan po tayo ng kalakasan at inaalis tayo sa mga alalahanin at inaalis tayo sa takot para hindi tayo mag-discourage sa ating Christian life. So, bagamat yung mundo natin, yun nga, nakikita natin na obvious na yung mga tanda ng katapusan ng panahon. Pero hindi lang po ito pinapahintulutan ng Diyos para tayo matakot. Meron pong dalawang dahilan kung bakit ipinapakita sa atin ng Diyos yung mga bagay po na ito. Una, para sa mga tao na hindi ligtas, malaman nila kung ano yung plano ng Diyos para sa mundong ito. At ipaalam sa kanila na meron talagang paghukom. At itong mundo na ito ay wala dito yung pag-asa. Ngayon, para naman sa atin bilang mga Kristiyano na nakakaranas, nakakakita ng mga ganitong klaseng sakuna, ano pong sinasabi nito sa atin? Kailangan natin magmadali. Maraming mga tao na naghihintay ng kaligtasan. Maraming mga tao na naghihintay sa atin para matulungan sila, para sila ay maligtas. Pero kung hindi tayo kikilos kaagad ng mas mabilis, mas madali, marami pong mapapahamak. Kaya, hindi lang po tayo dapat matakot dahil nakikita natin yung mga ganitong klaseng mga lindol, ganitong klaseng mga sakuna. Kundi dapat magkaroon din tayo ng kaisipan na nangangailangan sila ng tulong, nangangailangan sila ng kapayapaan para sa kanilang espiritu. Yung kapayapaan na ito, si Jesus lang yung makapagbibigay. At tayo, binigyan din ito ng kapayapaan na ito. Kaya nga, nais ng Diyos na ibahagi natin yung ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po natin. Marami na silang alalahanin dito sa mundong ito. Marami na silang mga kabigatan dito sa mundong ito. Kung hindi pa sila maliligtas, kung hindi pa sila magkakaroon ng tunay na kapahingahan, hanggang doon sa impyerno, walang kapayapaan. Kung mapupunta sila doon, yes, nakakaawa po sila. Hindi lang dahil napunta sila, kundi habang buhay nilang nararanasan yun. Kaya nga, kailangan natin magmadali. Kailangan natin pag-isipan ng mabuti yung panahon natin. Ipinapakita ito ng Diyos sa atin para tulungan yung mga tao sa paligid natin na sila makarating sa kaligtasan. Wala tayong sapat na oras. Anytime pwede na dumating yung Diyos. Anytime pwede na tayong datnan sa ating Christian life. Ngayon, kung hindi natin gagawin hanggang huli, yung tungkulin na ibinigay niya sa atin, magiging kahiya-hiya tayo. Kaya para hindi tayo maging kahiya-hiya sa harapan ng Diyos kapag siya dumating, kailangan natin hanggang huli gawin natin yung mga kaya natin para tulungan yung mga ligaw na kaluluwa para sila rin ay maligtas. Huwag lang tayo mag-focus sa pamumuhay natin dito sa mundo ito. Yes, kailangan natin yun para mapag-evangelize pa. Yung trabaho, pag-aaral, lahat ng yun ay isang paraan para mas maging effective tayo sa evangelism. Kung hindi rin natin gagawin yung part natin dito sa mundong ito, sino maniniwala sa atin? Kaya nga, napakahalaga ng balanse sa ating Christian life. Kailangan natin palaging isipin at tandaan kung yung purpose kung bakit mo yung ginagawa. Kung bakit ka nabubuhay dito sa mundong ito. Palagi mo i-remind yung sarili mo, bakit ba hanggang ngayon binibigyan pa ako ng Diyos ng pagkakataon? Kung naiisip mo lang na nandito ka pa kasi meron ka pang kailangan tulungan para sa pamilya mo, para sa kanilang physical, kailangan mo i-reconsider yung identity mo. Hindi ka lang nandito para tulungan sila sa pinansyal o sa material o kung anumang bagay dito sa mundong ito. Nandito ka para tulungan sila para sa kanilang espiritu. Kaya nga, sa huling panahon na kung saan tayo nabubuhay, kailangan po natin magmadali, kailangan po natin na unahan yung panahon para sila ay matulungan natin, para sila ay maligtas. Ngayon, pag-aaralan po natin yung salita ng Diyos, gaya po ng nakasulat dito po sa mga talata na binanggit po natin o binasa po natin. Gusto ko pong i-highlight yung verse po na binanggit dito po sa verse 5. Sabi dito, ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at iyon ay ibibigay sa Kanya. So ito po yung magiging title po natin, yung Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. So, naunawaan po ng mga apostol na patuloy nilang kinilala yung Diyos, patuloy nilang na-experience yung Diyos, at isang
revelation yung ipinakita sa kanila. Na yung Diyos, hindi lang siya basta tagapagligtas. Siya rin yung nagbibigay ng sagana sa lahat. Nagbibigay siya ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. So ito yung isa sa katangian po ng Diyos na kailangan po natin maunawaan, kailangan natin patuloy na i-remind sa ating sarili. So ito po yung pag-aaralan po natin. So kailangan muna, bago natin ipagpatuloy ito, kailangan magkaroon muna tayo ng katiyakan at pananampalataya na yung Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Pinaniniwalaan niyo po ba ito? Yes. Yung Diyos na nagligtas sa atin, may kakayahan siya na iligtas tayo mula sa kapahamakan sa impyerno. Tama po ba? At yung Diyos na yun, siya rin yung Diyos na pinaniniwalaan natin, pinananampalatayaan natin ngayon. At ito yung isa sa katangian niya. Siya yung Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. Pero kailangan po natin maunawaan, ano ba yung mga bagay na ibibigay niya sa atin ng sagana? Dito sa mundong ito, nakakalungkot na yung mga tao gumagawa ng sariling Diyos. Gumagawa sila ng sariling version ng Diyos. Naniniwala sila na yung Diyos na gusto nila o gusto nilang paniwalaan ay yung bibigay sa kanila ng sagana para sa lahat ng mga material na bagay. Para sa mga physical na bagay o kaya pinansyal. Yun yung kinikreate nilang Diyos sa puso at isip nila. Pero yung Diyos po, dito po sa Biblia, kung babasahin niyo po yung buong Biblia, maraming tao na naniwala, nanampalataya sa Diyos, pero hindi sila nagkaroon ng kasaganaan sa buhay nila. Maring meron man, pero ilan lang. Maring nakaranas man sila ng karangyaan, nakaranas man sila ng mga magagandang bagay para sa kanila sa pisikal at kahit sa resources nila, pero ilan lang. Pero kailangan natin maunawaan na yung Diyos is nabibigay siya ng sagana sa lahat. Hindi siya nanunumbat. Hindi niya ipinagkakait yung kanyang kapangyarihan para sa lahat ng tao. Kaya hanggang ngayon, nandito tayo. Kaya hanggang ngayon, nandyan pa rin yung mga tao sa paligid po natin. Kung yung Diyos hindi nagbibigay ng sagana sa lahat, ligtas man o hindi, maring wala na tayo dito sa mundong ito. Tama po ba? Kung yung Diyos naman pala, hindi o walang kakayahan na magbigay ng sagana para sa lahat, siguro hindi na natin masusustain yung buhay natin dito sa mundong ito. Pero dahil ngayon Diyos ay nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, ito po yung Diyos na dapat po natin makilala ng masigit para sa ating Christian life. Mula pa nung likhain ng sanlibutan, ipinapakita na ng Diyos na siya yung nagbibigay ng sagana para sa lahat. Halimbawa, kay Adan at kay Eva. Yung binigay sa kanila yung Garden of Eden, meron bang kulang para sa kanila? Wala. Nandun na yung pagkain, nandun na yung bahay, nandun na yung lugar para sa kanila. Di na kailangan na pagsikapan pa yung mga bagay na nandoon. Di na kailangan paghirapan. Ang kailangan na lang gawin, mag-fellowship sa Diyos, purihin yung Diyos, at tamasahin yung kasaganaan ng Garden of Eden. Tama po ba? Kaso nga lang, anong problema? Dahil sa kasalanan, yung lahat ng kasaganaan sa Garden of Eden, ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. At yung mag-asawa, pinalaya sila. Naintindihan po? Yes, gusto ng Diyos na ibigay kay Adan at kay Eva yung kasaganaan ng Garden of Eden. Pero, merong isang kondisyon. Ano yun? Kailangan nilang sumunod. Kung sumunod sila, makukuha nila, makakain nila yung bunga ng buhay na walang hanggan. Tama po ba? Kaso nga lang, sa kabaliktaran, ano yung bunga na kinain nila? Yung pagkakilala ng mabuti at masama. Ngayon, ano yung consequences? Namatay yung kanilang espiritu. Ano pong ibig sabihin ng namatay yung kanilang espiritu? Sila'y nahiwalay sa Diyos. Yung source ng lahat ng bagay na yung Diyos para kay Adan at kay Eva, nung hindi pa sila nagkakasala, yung hindi pa sila sumusuway, tinatamasa nila yon. Naintindihan po? Pero, dahil sa kasalanan, lahat ng kasaganaan na yon, inalis sa kanila. Ngayon, ano pong conclusion natin dito? Yes, ready ibigay sa atin ng Diyos yung lahat ng kasaganaan na meron siya. Lahat ng kasaganaan na magmumula sa kanyang makapangyarihang kamay. Pero, kailangan rin natin i-check yung ating sarili. Sa harapan ba ng Diyos, naniniwala ba ako na kaya niyang ibigay sa akin yun? At yung buhay ko ba sa ngayon, merong lubos sa pagsunod? Meron bang 100% na pagmamahal sa Kanya? Meron bang 100% na paggalang sa Kanya? Meron bang 100% na pag-acknowledge sa Kanya? Kaya yung mga tao sa panahon po natin ngayon, hindi sila nahihirapan kasi wala silang budget. Hindi sila nahihirapan kasi mahirap sila.
Hindi po yun yung kaso dito. Bakit po nahirapan o naghirap yung tao sa kasaysayan? Kasi sila hiwalay sa Diyos. Naintindihan po. Yung mga tao na sana makakatamasa ng kasaganaan ng Diyos, umiwalay, nahiwalay. Bakit? Dahil sa kasalanan. Kaya nga kailangan po natin maunawaan na yung Diyos kaya niyang ibigay lahat. Pero kailangan natin palaging i-reconsider yung Christian life natin. Kung ako ba, may lubos ng pagsunod para sa Kanya. Hindi siya nagkakait, hindi siya nagdadamot para sa atin. Ready niyang ibigay yun. Pero kailangan din natin i-check yung ating Christian life. Kahit nga dun sa mga tao na hindi ligtas, yung Diyos, nagbibigay siya ng sagana. Dahil yun yung part niya, yun yung trabaho niya. Yun yung tungkulin niya bilang isang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Kahit hindi pa sila ligtas, kahit sila may kasalanan, pero yung Diyos nagbibigay ng general grace. Alam niyo po yung general grace? Ibinibigay yung kahit hindi siya saved. Ibinibigay yung kahit na hindi sila sumusunod sa Diyos. Halimbawa, yung araw. Dahil ba tayo ay ligtas? Tayo lang nakakatanggap ng araw? Yung sinad ng araw? Hindi, di ba? Yun ay para sa lahat. Yung ulan. Yung ulan, kailangan po sa pagsasaka, di ba? Kailangan sa pananim, ganyan. Ipinagkakait ba yun ng Diyos dun sa mga hindi paligtas? Hindi. Ibinibigay niya yun ng libre. Naintindihan po. Kaya nga yung mga tao nung time po na yun, nila Apostol Pablo, naniniwala sila dun sa Diyos na nagbibigay ng sagana para lang sa mga physical na bagay. Kaya tignan po natin ito, isa pong halimbawa. Gawa chapter 14. Meron pong isang kwento dito na mayroong isang lalaki na may kapansanan. Gawa chapter 14. Dito po sa Listra ay naglakbay po sila Apostol Pablo at meron po sila nakatagpo ng isang lalaki. Basahin po natin yung verse 8 hanggang 12. Gawa, chapter 14, verse 8 hanggang 12. Kung nakita na po, babasahin natin sabay-sabay. Gawa, chapter 14, verse 8 hanggang 12. Nakita na po? Okay. So, Gawa, chapter 14, verse 8 hanggang 12. Basahin po muna natin. 3 to 1. Sa Listra ay may isang lalaking nakaupo na walang lakas ang mga paa at kailanmay hindi makalakad sapagkat pilay na siya mula nang ipinanganak. Nakinig siya sa pagsasalita ni Pablo nang titigan siya ni Pablo at nakitang meron siyang pananampalataya upang mapagaling, ay sinabi niya sa malakas, "Tinig, tumindig ka ng matuwid sa iyong mga paa." At ang lalaki ay lumungso at na makita ng maraming tao ang ginawa ni Pablo, nagsigawan sila na sinasabi sa wikang Lika, "Ang mga Diyos ay bumaba sa atin ayon sa mga tao." Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes si Pablo sapagkat siya ang pangunahing tagapagsalita. So yun nga, merong isang lalaki na lumpo mula pagkabata. Pero nung nakita ni Pablo na siya ay nagnanais na mapagaling, pinagaling siya ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo. Kaso nga lang, ito pong lalaki na ito, ano pong sabi niya? Bumaba yung Diyos sa atin, si Zeus at saka si Hermes. Si Zeus at saka si Hermes, sila po yung mga Greek gods or Greek Diyos-Diyosan sa Gresya o sa Greece. So, akala nila na si Pablo at saka si Hermes na sugo ng Diyos o ng propeta ng Diyos, sila yung Diyos-Diyosan ng Greece. So marang itong tao na ito, siguro, isa rin siya sa mga naniwala dun sa peking Diyos o dun sa Diyos-Diyosan ng mga taga-Gresya. At nung na-experience niya na siya'y napagaling, sabi niya, nandito si Hermes, nandito si Zeus. Kaso nga lang, ano pong sinabi ni Apostol Pablo dito? Ano po naging response niya dun sa sinabi ni nung lalaking may sakit o napagaling? Basahin natin yung verse 14 hanggang 17. Basahin natin sabay-sabay. Ngunit, nang marinig ito ng mga apostol ang sinabi, pinunit nila ang kanilang mga damit. Tumakbo sa gitna ng karamihan na sumisigaw, "Mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao rin na gaya ninyo.
Nagdadala kami ng magandang balita sa inyo upang mula sa walang kabuluhang mga bagay na ito ay bumaling kayo sa Diyos na buhay, na siyang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ang lahat ng mga nasa iyon. Noong nakaraang mga panahon ay hinayaan niya ang lahat ng mga bansa na lumakad sa kanilang mga sariling daan. Gayunman ay hindi niya hinayaang mawalan siya ng saksi sa paggawa ng mabuti na nagbigay sa inyo ng ulan mula sa langit at ng panahon at pinuno kayo ng pagkain at ang inyong mga puso ng kagalakan. So ano po yung naging response ni Apostol Pablo? Nalungkot siya. Pinunit niya yung kanyang damit at sumigaw, bakit kayo naniniwala? Yung sa mga ganyang klaseng mga walang kabuluhang mga bagay. Bakit kayo naniniwala dun sa mga Diyos-Diyosan? Nandito kami para ipakilala sa inyo kung sino yung tunay na Diyos. Nandito kami para ipahayag sa inyo yung magandang balita. Nais namin ipakilala sa inyo yung Diyos na gumawa ng Diyos na buhay, gumawa ng langit at lupa, ng dagat, ang lahat ng mga nasa iyon. So gusto niyong i-evangelize ni Apostle Pablo yung lalaki na ito. At gusto niya na hindi lang pagalingin, hindi lang pagalingin sa pisikal, kundi magkaroon din ng kagalingan para sa kanyang espiritu. Gusto niya ipakilala yung Diyos na gumawa ng lahat ng bagay. Siya yung dapat nating paniwalaan, siya yung dapat mong paniwalaan, sabi ni Apostle Pablo. Bakit? Sino ba yung Diyos na yun? Sabi dito, yung Diyos na yun na nagbigay sa inyo ng ulan mula sa langit at ng masasaganang panahon at pinuno kayo ng pagkain ang lahat ng inyong mga puso ng kagalakan. Itong tao na ito, hindi naniniwala sa Diyos, doon sa tunay na Diyos. Tama po ba? Pero yung Diyos na buhay na nag-create doon sa tao na yun, itinanggi ba sa kanya yung general grace? Ipinagkait ba sa kanya yung biyaya para sa kanya, para mabuhay siya? Hindi. Kahit itong tao na ito, sa Diyos-Diyos na naniniwala, pero nagbigay pa rin siya ng buhay, ng masaganang panahon, ng pagkain at ng kagalakan sa kanilang mga puso. Ito po yung Diyos na dapat nating paniwalaan dito po sa Biblia. Nagbibigay siya ng sagana para sa lahat. Wala siyang, hindi siya nalilimitahan na kung ligtas, sila lang yung bibigyan. Tapos kung hindi saved, hindi sila bibigyan. Hindi. Siya yung Diyos ng lahat ng tao. Kaya sabi sa Biblia, yung Diyos ng gumawa ng lahat ng bagay, dapat siyang sambahin ng lahat ng tao. Kaya dito po, nais ipakilala ni Apostol Pablo na yung Diyos, hindi siya nalilimitahan sa kapangyarihan. Nagbibigay siya ng sagana para sa lahat. Ligtas man sila o hindi. Naintindihan po. Kaya sa panahon natin ngayon, kahit na maraming mga tao na sabihin natin nahihirapan, maraming tao na sabihin natin na nagdurusa, pero bakit sila nanatili dun sa kalagayan na yun? Kung yung Diyos naman pala, nagbibigay ng sagana, ng general grace para sa lahat, bakit merong mga mahihirap? Bakit merong mga pulubi? Sabihin natin, yung talagang kapuspalan. Bakit? Kasi mali yung Diyos na nilalapitan nila. Nilalapitan nila yung Diyos na makapagbibigay ng karangyaan, pagkain para sa kanilang buhay. Pero yung para sa kanilang espiritu, yung Diyos na yun ayaw nilang lapitan. Kaya hanggang ngayon, nahihirapan pa rin sila. Tayo rin. Bago tayo masave, ganun tayo, di ba? Nilalapitan natin, hinahanap natin yung Diyos na makapagbibigay ng kasaganaan para sa ating pisikal. Pero dahil sa awa ng Diyos, dahil sa biyaya ng Diyos, iniharap tayo dun sa katotohanan. Na yung Diyos na nandito sa Biblia, yes, may kakayahan siya na ibigay yun. Pero ano po yung priority niya na gusto niyang ibigay sa'yo? Yung kasaganaan ng kanyang kapangyarihan para sa iyong espiritu. Naintindihan po. Kaya, wag lang tayo magkaroon ng pananampalataya o paniniwala na yung Diyos ibibigay yung mga bagay para sa atin physically at ng ganun-ganun na lang. Kailangan po natin maunawaan na yung Diyos, yes, sagana siya, pero nagbibigay siya ng kasaganaan dun sa mga tao mayroong tunay na pananampalataya. Naintindihan po. Matatamasan nila yung kapangyarihan ng Diyos kung sila'y tunay na anak ng Diyos. Naintindihan po. Kailangan natin paniwalaan ito pong bagay na ito. Kagaya ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, yung buhay niya bago siya masave, salungat sa kalooban ng Diyos. Tama po ba? Pinapapatay niya yung mga Kristiyano. Tama po ba? Pero kahit na ganun,
binigyan pa rin si Apostol Pablo ng kasaganaan ng Diyos. Tama po ba? Naging maayos siya, naging scholar siya, naging marunong siya. Kilala siya, sikat siya nung time po na yun. Pero hanggang dun sa time na inihintay siya ng Diyos, dun siya naligtas at ipinakilala sa kanya o nakilala niya yung tunay na Diyos na nagbibigay sa kanya ng lahat ng bagay. Nagbibigay sa kanya ng sagana. Tingnan natin ito. Bagamat si Apostol Pablo, meron siyang previous life na hindi mabuti sa harapan ng Diyos, pero nung siya ay naligtas, ito yung isang bagay na naunawaan niya. Efeso chapter 3. Efeso chapter 3, verse 8. Basahin na natin. Basahin natin yung verse 7 hanggang 8. Efeso chapter 3, verse 7 hanggang 8. Basahin natin sabay-sabay. 3 to 1. Tungkol sa ebanghelyong ito, ako'y naging lingkod ayon sa kaloob ng biyaya ng Diyos na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ay ibinigay sa akin upang ipangaral sa mga hintil ang mga di masukat na mga kayamanan ni Kristo. Alam natin na bago maligtas si Apostol Pablo, taga-usig siya. Nagpapapatay siya ng mga Kristiyano. Pero nung siya ay naligtas, naunawaan niya na talagang mabigat na kasalanan yung ginawa niya sa harapan ng Diyos. Kaya labis-labis niyang nagpapasalamat sa Diyos na sinampalatayanan niya dahil siya ay naligtas. Kasi kung hindi, sigurado magdudusa siya sa impyerno ng pangwalang hanggan. At dahil nga siya ay naligtas, iniligay siya ng Diyos sa isang napakahalagang tungkulin, napakahalagang responsibilidad para ipakilala yung Diyos na sinasampalatayanan niya. Imagine po ninyo, yung shift ni Apostol Pablo para sa kanyang pamumuhay. Noon, naniniwala daw siya sa Diyos, pero yung Diyos na dito lang sa Old Testament. Pero dahil nga sa biyaya ng Diyos, ipinakilala din ng Diyos yung kanyang sarili na Diyos na may biyaya. Kaya nung siya ay naligtas, ano po yung sabi niya dito sa verse 8? Siya ngayon na naligtas na, yung biyayang ito na ibinigay sa akin ay kailangan kong ipangaral sa mga hintil ang di masukat na mga kayamanan ni Kristo. Ito rin yung dahilan kung bakit niya natanggap yung di masukat na kayamanan upang ipakilala si Kristo dun sa mga tao na hindi naniniwala sa tunay na Diyos dito po sa Biblia. Nais ipakilala ng Diyos yung kanyang sarili kay Apostol Pablo. At si Apostol Pablo, nung nakilala niya na pinag-iisang Diyos na tunay, gusto rin niya na ipakilala yung Diyos na pinaniniwala niya dun sa mga tao na hindi pa naliligtas. Naintindihan po? Merong kasaganaan. Dun sa kwento kanina, maring yung mga tao na yun, na naniniwala ka sa mga Diyos-Diyosan, kay Zeus, kay Hermes, o kung sino pa, maring dumudulog sila palagi. Maring naranalangin sila palagi. Tulungan mo kami. Sana bigyan mo kami ng kagalingan. Sana maging maayos yung buhay namin. Pero, ano sabi ni Apostol Pablo? Hindi yan yung nagbibigay sa inyo ng kasaganaan. Hindi yung mga Diyos-Diyosan na yan na ginawa ng tao. Ipinapakilala ko sa inyo yung Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. Kaya nga, ito rin po yung nangyari sa atin. Maring noon, yung Diyos na sarili nating gawa o sarili nating version, yung pinaniniwalaan natin. Nagbibigay ng kasaganaan sa physical, material. Pero yung Diyos na nandito po sa Biblia, yun po yung dapat natin makilala. Naintindihan po. Kaya, bagamat si Apostol Pablo, siya yung pinakahamak sa lahat ng mga banal, naunawaan niya yung di masukat na kayamanan ni Kristo. Ngayon, paano niya naunawaan itong bagay na ito? Ano po yung nauna? Nakilala muna niya yung kanyang sarili na pinakahamak. Then, tsaka niya nalaman o tsaka niya may papahayag yung di masukat na kayamanan ng Diyos. So ngayon, tandaan po natin na sa mga tao na gusto makatanggap ng kasaganaan ng Diyos, sa mga tao na gustong ma-experience yung kasaganan ng Diyos, meron pong isang bagay, yung nire-require ng Diyos. Ano po ito? Yung pagpapakumbaba.
Kahit na gusto kang bigyan ng Diyos ng lahat ng bagay, iparanas sa iyo yung lahat ng bagay, yung kanyang kapangyarihan. Pero kung yung puso mo naman ay mapagmataas, hindi yan mapupuno. Naintindihan ko. Palagi tayong dumulog sa Diyos ng empty heart. Kaya ano po sabi sa Biblia? Yung dukha sa Espiritu, sila yung magmamana ng kaharian ng Diyos. Sino yung mga dukha sa Espiritu? Yung empty, yung wala. Kung sila ay dumudulog at nananampalataya dun sa Diyos na makapagbibigay ng sagana, yes, bibigyan sila. Naintindihan? Kaya para ma-experience natin yung Diyos na nagbibigay ng sagana, lagi natin i-check. Yung puso ko ba mayroong pagpapakumbaba? Yung puso ko ba ay lubos na umaasa sa Kanya? Bigyan ko po ng ilang halimbawa. Si Abraham, nung siya ay ginamit ng Diyos para sa pagtatag ng Israel, yung bayang pinili ng Diyos, meron siyang isang bagay na binanggit at kinilala niya yung kanyang sarili sa harapan ng Diyos ng ganito. Tingnan natin. Genesis chapter 18. Genesis chapter 18, verse 27. So tandaan natin yung mga nakakatanggap ng kasaganaan ng Diyos ay yung mga may tao, may pagpakumbaba, yung hamak at walang kakayahan, sila yung nakaka-experience ng kasaganaan ng Diyos. Genesis chapter 18, verse 27. So dito po sa tagpo po na ito, nakikiusap si Abraham na sana huwag wasakin yung Sodoma at Gomorrah. Ngayon, ano pong sabi niya? Verse 27, basahin natin sabay-sabay. Sumagot si Abraham at nagsabi, mangangahas ako magsalita sa Panginoon, akong alabok at abulang. Siya na pinili ng Diyos para pagmulan ng dakilang bansa at makapangyarihang bansa at maraming mga inapo. Ano pong sabi niya? Ako'y baliwala. Ako'y abulang. Ako'y alabok lang. Diyos, ikaw yung mas mataas. Kaya nga, mangangahas ako na lumapit sa iyo. Susubukan ko. Sana pakinggan mo ako. Kahit na ako'y hamak, kahit na ako'y alabok lang. Ganun niya ibinaba yung kanyang sarili. Then, nung na-experience niya, nung nagkaroon siya ng ganitong klaseng pagpapakumbaba sa kanyang puso, ano pong ginawa sa kanya? Sila nakatanggap ng kasaganaan. Marami siyang inapo, bagamat hindi niya naabutan, pero dun sa langit, yes, may kasaganaan siya dun. Bakit? Siya yung tao na na-experience yung kapangyarihan ng Diyos nung siya ay nagpakumbaba. Naintindihan po. Isa pang halimbawa, si Apostol Juan. Sabi sa John chapter 1 verse 27, hindi ako karapat-dapat na magtanggal ng sandalyas mo. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat. Ako'y baliwala. Ikaw yung Diyos sa lumikha ng lahat ng bagay. Sino ba ako para magkalag ng sandalyas mo? Yung pagkakalag ng sandalyas, gawain po yun ng mga alipin. Gawain po yun ng mga slave noong unang panahon. Pero si Apostol Juan, anong sabi niya? Kahit na yung pinakamababa na trabaho na yun, hindi ako karapat-dapat. Ganun nila ibinaba yung kanilang sarili. Then, ano po nangyari sa kanila pagkatapos nun? Sila naging dakilang apostol. Naintindihan po. Sa kanila ipinaranas ng Diyos yung kasaganaan. Isa pang halimbawa, si Agur. Kilala niyo po si Agur? Sa Kawikaan chapter 30. Ano pong sabi niya? Tunay na ako'y hangal sa kanino man. Marami siya nakitang mga tao. Marami siya nakasalamuha ng mga tao. Pero, para sa kanya, siya yung pinakahangal. Bakit? Hindi niya talaga nakikilala kung sino yung Diyos. Kaya nga, siya isang hari na ibinaba yung kanyang sarili, then ipinakita ng Diyos yung kanyang kasaganaan para sa kanya. Ganun din sa atin. Kaya kung itong mga tao na ito ay binaba yung kanilang sarili, yes, sila yung makakatanggap ng kasaganaan mula sa Diyos.
Kung tayo rin ay mayroong pagpapakumbaba, hindi pagkakait sa atin ng Diyos yung mga kasaganaan wala sa Kanyang kapangyarihang kamay. Yun po yung una. Kailangan po natin i-check yung puso natin. Huwag na huwag nating aalisin sa ating puso na tayo yung mga alabok at tayo yung mga hamak na tao lang. Tayo iniligtas lang ng Diyos. Actually, hindi naman tayo kasali dapat sa kwento ng Israel eh. Tama po ba? Yung kaligtasan niya para sa mga Israelita. Tama po ba? Pero dahil sa biyaya ng Diyos na sagana, yung biyaya na yun ay nakarating sa atin. Naintindihan po? Lamang ba tayo kaysa sa mga Israelita? Kasi tayo yung mga relihiyoso? Hindi po. Tayo yung mga baliwala. Kaya nung tayo ay inihirap sa Diyos at nakita natin yung tunay na katangian niya, nung tayo nagiging mapagpakumbaba, nung napakinggan natin yung kalagayan natin sa session 4, yung puso natin naging bagbag, naging wasak. Then, ipinakita sa atin ng Diyos yung kanyang kasaganaan ng kanyang biyaya. Ano po yung kasaganaan ng kanyang biyaya na ipinakita sa atin nung tayo naging mapagpakumbaba? Yung kaligtasan. Yung dakilang kaligtasan na binabanggit sa Biblia. Hindi lang po ito basta kaligtasan. Yung salitang dakilang kaligtasan, inilagay lang ng Diyos para lang maunawaan o para lang maabot ng isip natin. Pero sa likod nito ay sobrang laki na plano ng Diyos para sa kaligtasan lang ng mga tao, kagaya natin. Hindi natin lubos na maunawaan kung paano nangyari yun. Ang alam lang natin, nakita natin si Jesus na patay dun sa krus. Pero nung unang panahon, bago pa likiin ng sanlibutan, bago pa itatag ng Diyos yung buong mundo, alam niya na, nakita niya na tayo. Alam niya na tayo mahihiwalay sa kasalanan. Pero dahil sa kayamanan ng kanyang biyaya, yun, ibinigay niya sa atin. Yung di masukot na kayamanan ni Kristo. Kaya nga, ito po yung napakahalaga. Una, kailangan maging mapagpakumbaba para ma-experience po natin yung kasaganaan ng Diyos mula sa kanyang makapangyarihang kamay. At dahil nga, si Apostol Pablo, siya rin po ay isang tao na mayroong mapagpakumbabang anak. Na-experience din niya. Sa panghalimbawa, yung alibugang anak. Alam niyo po yung kwento ng alibugang anak? Meron naman siyang kasaganaan. Tama po ba? Anak siya ng isang hari. Kaso nga lang, anong problema? Nung siya ay umiwalay dun sa kanyang tatay, anong kinakain niya? Makain siya kasama ng mga baboy, yung mga pinagbalatan lang. Imagine po ninyo, isang prinsipe na merong karangyaan, merong kasaganaan dahil sa kanyang tatay na hari, pero dahil humiwalay siya dun sa kanyang tatay, nawala sa kanya yung lahat ng privilege, yung kasaganaan na yun. Naintindihan po. Dahil po dun sa pagmamataas ng alibugang anak, yung lalaki na yun, akala niya, yung kasaganaan na nakuha niya mula sa kanyang tatay ay sapat para mabuhay siya. Akala niya, okay na yun. Kaso nga lang, anong problema? Ayun. Lahat ng meron siya, naubos, lahat ng na tinamasa niya o hiningi niya na mana sa kanyang tatay, lahat naubos. Kaya ano pong nangyari sa huli? Nung nagsisi siya, naunawaan niya yung kalagayan niya, na mali yung ginawa niya, anong ginawa niya? Bumalik siya. Ngayon, anong sabi ng tatay niya? Alis-alis ka dito, tapos babalik-balik ka? Yun ba yung sinabi ng tatay niya na hari? Anong sabi niya? Tignan natin. Lucas chapter 15. Basahin po muna natin yung verse 18, 19, at 20. Lucas chapter 15, verse 18, 19, tsaka 20. Kung nakita na po, babasahin po natin ng sabay-sabay. Nakita na? Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod.
Siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama, subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo, niyakap siya at hinagkan siya. So ano po yung key na isusi para makabalik yung lalaki na ito? Yung maunawaan niya yung kalagayan niya. Na siya ay baliwala, wala siyang magagawa kung hiwalay siya sa kanyang tatay. Naintindihan po. Ano sabi niya? Nagkasala ako. Hindi na ako dapat na tawaging anak mo. Dahil laging kahiya-hiya ako sa lipunan dahil sa mga ginawa ko. Pero dahil sa realization na ito, nagkaroon siya ng resolution na bumalik sa kanyang tatay, bumalik dun sa kasaganaan na meron siya. Then, ano pong sabi ng tatay niya? Basahin natin. Verse 22 at 23. Basahin natin sabay-sabay, 3 to 1. Hanggang 24 po. 22 hanggang 24, 3 to 1. Subalit sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin yung pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang daliri, ang mga sandalyas ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at patayin ito, at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay patay na, at muling nabuhay. Siya'y nawala at natagpuan. Simulang magdiwang. Ano pong sabi ng tatay niya? Dalhin nyo dito yung pinakamagandang kasuotan. Lagyan nyo siya ng singsing sa kanyang mga daliri at sandalyas sa kanyang mga paa. So, nagbigay siya ng may kasaganaan at hindi nanumbat. Ano sabi niya dito? Bagaman yung aking anak noon namatay, pero ngayon bumalik sa akin, nabuhay. Siya'y nawala, ngayon natagpuan. Then, ngayon sila nagdiwang. Naintindihan po. May kasaganaan yung tatay niya. Naintindihan po. Pero nung humiwala yung anak, na-experience niya yung kakulangan, yung sabihin natin, yung emptiness sa kanyang pamumuhay. At kung hindi niya kasama yung kanyang tatay, wala siyang magagawa. Naintindihan po. Ngayon, sa atin, para ma-experience din natin yung kasaganaan ng Diyos, palaging bumalik kung saan tayo nagmula. Palagi nating alalahanin kung saan ba tayo, kung ano ba yung origin natin. Tayo mga hamak, tayo uod, tayo po'y hindi karapat-dapat sa kaligtasan, hindi karapat-dapat sa biyaya ng Diyos. Palagi nating balikan yung puso na mayroong pagsisisi. At kung babalikan natin yun palagi, at dudulog sa Diyos, lalapit sa Diyos, yung Diyos magbibigay ng sakana sa atin at hindi manunumbat. Naiintindihan po. Kaya sabi dito, di ba? Sapagkat ang anak kong ito'y patay na at muling nabuhay. Siya'y nawala at natagpuan at sila'y muling nagdiwang. Kaya, nung kasama niya yung kanyang tatay, na-experience niya yung kanyang kasaganaan. Pero dahil sa sariling pagmamataas, gumawa siya ng kanyang sariling diskarte. Then, nung naunawaan niya na hindi pala niya kaya, bumalik siya sa kanyang tatay. Then, na-experience niya yung kasaganaan. Naintindihan po. Yung Diyos, yes, palagi niya tayong hinihintay. Palagi niya tayong inaabangan. Kapag yung puso natin nagiging mapagmataas, ibig sabihin, unti-unti tayo napapalayo sa Diyos. At kapag nandun na tayo sa sitwasyon na yun, dahil nga sa pagmamataas, nahihirapan, bumabagsak, anong pinakamagandang paraan? Balikan mo kung saan ka nahulog. Naintindihan po. Sabi sa Apokalipsis, balikan mo kung saan ka nahulog. Bakit ka ba napunta doon? Bakit ka ba nagpatuloy doon? Kung hindi mo marirealize yun, hindi ka magiging mapagpakumbaba. Naintindihan po. Yung mga tao mayroong mapagpakumbabang puso, sila yung nakakatanggap ng biyaya ng Diyos ng sagana at hindi nanunumbat. Kaya nga, nais ng Diyos na ipakilala yung kanyang sarili na kung sino man yung mga tao mayroong mapagpakumbabang puso, sila yung makakatanggap ng kasaganaan. Naintindihan po. Sa panghalimbawa, Efeso chapter 1. Efeso chapter 1, verse 5 hanggang 6.
Basahin po natin ng sabay-sabay. Efeso chapter 1, verse 5 hanggang 6. Basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Tayo itinalaga sa pagkukopkop upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Yesu Kristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. So, dahil kay Kristo, ipinagkaloob sa atin yung biyaya na walang bayad sa pamamagitan ng minamahal. Dahil kay Jesus Christ. Kaya, kung palagi natin babalikan si Yesu Kristo, yes, palagi natin tayong mariremind dun sa walang bayad na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, tinatamasa natin ito. Sa Kanya, meron tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Ito po yung nais ng Diyos na malaman po natin, palagi nating alalahanin, na nasa Kanya yung kasaganaan ng lahat ng bagay. Kaya nga, panatilihin natin yung ating puso na maging mapagpakumbaba. Naintindihan po. Isa pa, 1 Timoteo chapter 1. 1 Timoteo chapter 1, verse 13 hanggang 14. Meron din pong binanggit si Apostol Pablo dito sa 1 Timoteo chapter 1, verse 13 hanggang 14. Basahin natin sabay-sabay, 3 to 1. Kahit anong una, ako'y isang lapastangan, panguusig at mga lipusta. Ngayon may pananampalataya. At labis na sumagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Ano sabi ni Apostol Pablo? Nung ako ay naging lapastangan, nung ako ay naging mapagmataas, hindi niya natamasa yung kasaganaan. Naintindihan po. Pero, gayon may kinahabagan ako. Ano po ibig sabihin ng kinahabagan? Awa. Kaya dahil sa awa ng Diyos, ibinalik niya sa atin yung kasaganaan na dapat nating matanggap, hindi materially, kundi spiritually. Kaya nga sabi niya dito, at labis na sumagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Labis na sumagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon. Bakit? Kasi nga siya ay kinahabagan. Yung mga tao mapagpakumbaba, kinakahabagan sila. Kinakaawaan sila ng Diyos. At sila yung mga nakakatanggap o nakaka-experience ng kasaganaan ng Diyos. Naintindihan po. Tayo, palagi natin alalahanin yung kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Tayo po ay baliwala. Kung wala yung tulong ng Diyos, hindi natin magagawa yung mga bagay na ginagawa natin. Parang meron tayong mga natutunan o kaya na-acquire na skills, pero lahat ng yun, ibinigay ng Diyos para luwalatiin siya sa pamamagitan ng ating buhay. Kaya nga, para ibigay sa atin ito, yung Diyos, kinahabagan tayo. Hindi naman yan ni-require sa atin. Kasi kapag nagpakabait ka, kapag naging mabuti ka, bibigay ko sa iyo yung kasaganaan na to. Hindi. Kahit na nung tayo makasalanan pa, sabi sa Roma chapter 5 verse 8, si Jesus ay namatay para sa atin. Hindi niya tayo hinintay na maging maayos. Tama po ba? Hindi niya tayo hinintay na maging mabuti sa harapan niya. Pero dahil sa kanyang awa, dahil sa kanyang habag, ngayon, binigay sa atin yung di masukat na kasaganaan ni Kristo. Ano yun? Yung walang hanggang katubusan. Yung kaligtasan. Naintindihan po. Kaya sa Espiritu, ibinubuhos ng Diyos yung kanyang kasaganaan. Huwag po kayong malito na yung kasaganaan na ibinibigay ng Diyos ng walang sumbat, para sa mga bagay na pisikal. Hindi po. Yung hindi masukat na biyaya ng Diyos ay binibigay para sa ating espiritu. Naintindihan po. Doon sa biyaya na yun, hindi niya tayo susumbatan. Hindi niya tayo pagsasabihan ng masama. Hindi niya tayo sasawayin. Dahil nga, para sa ating espiritu, nung tayo ay naging dukha, yes, ibinibigay ito sa atin ng Diyos. Pangalawa, nakasaganaan sa ating buhay na ibinibigay ng Diyos ang sagana ay
yung Espiritu ay ibinubuhos niya sa atin para sa ating puso. Tingnan po natin ito. Tito o Titus, chapter 3. Verse 5 hanggang 7. Titus chapter 3, verse 5 hanggang 7. Kung nakita na po, babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Okay, nakita na po. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nililigtas nila yung bigay sa pagawaan natin ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kapagalan, sa pamamagitan ng pagbubugas ng muling kapakanan, at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu ito ang kanyang ibibuhos ng kasalanan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na ating pinagpaligtas. Upang iyamang inaligtan natin Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo maging mga tapagamana ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabi dito, ang espiritong ito na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo, ating tagapagligtas. Kaya yung kasaganaan ng Espiritu o yung kapuspusan ng Espiritu Santo ay binubuhos niya sa atin ng sagana, ng tuloy-tuloy at hindi niya sinusumbat ito. Naintindihan po? Paano niya ibinubuhos sa atin yung Espiritu? Una, ibinigay na sa atin ito nung tayo naligtas. Ngayon, yung para naman sa kalakasan mula sa Espiritu Santo, patuloy niya itong ibinibigay sa atin. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ibinibigay niya sa atin yung kasaganaan ng Espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga sa ating pagtitipon, sa ating mga gathering, mahalaga para sa atin yung words of God. Tama po ba? Kasi sa pamamagitan nito, dito binubuhos sa atin yung kasaganaan ng Diyos para sa ating espiritu. Naintindihan po? Dahil yun yung kailangan natin. Yes, maring kailangan natin ng budget, kailangan natin ng mga bagay na pisikal, pero sa tuwing tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, pinag-aaralan ba natin kung paano yumaman? Paano maging sagana dito sa mundong ito? Hindi. Binibigay sa atin ng Diyos yung kasaganaan para sa ating espiritu. Naintindihan po? Tingnan natin isa pa. Roma chapter 5. Roma chapter 5, verse 5. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At hindi tayo binibigo ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ano po yung ibinubuhos ng Diyos? Yung kanyang pag-ibig. Yun, yung pag-ibig. Nabibenta ba? Ay pagbibili ba? Kaya yung kasaganaan para sa ating espiritu, kailangan ito ng pag-ibig. At ibinibigay ito ng Diyos ng sagana. Naintindihan po. Kung paano tayo inibig ng Diyos at iniligtas tayo mula sa kapahamakan doon sa impyerno, ayun, patuloy tayong iniibig ng Diyos. Ibinibuhos niya yung pag-ibig na yun sa ating espiritu sa pamamagitan ng Holy Spirit. Naintindihan po. Kaya nga, patuloy tayo nakakatanggap ng higit pang pag-ibig. Kung paano yung Diyos ay pag-ibig, yes, yung pag-ibig na Diyos na nagbibigay sa atin ito ng kasaganaan at hindi nanunumbat. Naintindihan po. Kaya nga, isa rin po ito sa na-realize ni Haring David. Dahil sa napakalaking pag-ibig ng Diyos, kahit na mahirap yung kanyang sitwasyon, kahit na mahirap yung kanyang kalagayan, ibinuhos sa kanyang puso yung pag-ibig ng Diyos. Paano? Tignan natin. Awit 23. Maring yung iba, kabisado po ito.
Pero kailangan natin maunawaan kung ano yung pag-ibig ng Diyos na ibinuhos kay Haring David dito po sa mga talata na ito. Basahin natin mula verse 1 hanggang 6. Awit 23, verse 1 hanggang 6. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang Panginoon ay aking pastol. Hindi ako magkukulang. Pinihiga niya ako sa tiang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig ng pahingahan. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Bagamat ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, ay wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inahaliw ako ng mga ito. Ipinaghanda mo ako ng hapag sa harap ng aking mga kaaway. Iyong binuhusan ng langis ang aking ulo. Umapaw ang aking saro. Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. At ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailan. Ano pong na-realize ni Haring David? Bagamat siya ay nasa kahirapan, bagamat siya ay lumalakad sa libis ng kamatayan, pero wala siyang katatakutan. Bakit? Dahil kasama niya yung Diyos. Sapat na ito na kasaganaan sa kanyang puso para lumakad dun sa libis ng kamatayan. Tayo po, sa ating Christian life, minsan, nagiging maayos, nagiging, sabihin natin, payapa yung ating puso kapag meron tayong mga bagay na kailangan natin. Diba? Kahit nga yung mga hindi ligtas, sinasabi nila, ay, blessing ito. Wala kaming sakit, wala kaming mga, sabihin na natin, meron kami ng mga bagay na kailangan namin, hindi kami nangangailangan, hindi kami naghihirap. Blessing sa amin ito. Kaya sabi nila, salamat talaga Diyos, ikaw yung aking mabuting pastol. Ikaw yung aking good shepherd. Dito po, may binanggit po ba na kasaganaan materially at physically? Dito? Ano po yung ibinibigay ng Diyos kay Haring David para magkaroon siya ng mind o ng kaisipan na hindi siya magkukulang? Ano po yung ibinigay sa kanya? Sabi dito, verse 6, tiyak na ang kabutihan at akawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. At ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon. Yung kabutihan at kaawaan, ito yung saganang ibinibigay kay Haring David. Kaya nga sabi niya, hindi ako magkukulang. Bakit? Kasama ko yung Diyos na magbibigay sa akin ng kabutihan, kaawaan. Naintindihan po. Kaya nga bagamat siya'y lumakad sa libis ng kamatayan, may struggle, may kahirapan. Pero wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. So, para kay Haring David, wala sa karangyaan, wala sa magandang buhay dito sa mundong ito, yung kapayapaan at katiwasayan. Basta't kasama niyo yung Diyos, hindi siya matatakot, hindi siya mangangamba sa kanyang Christian life. Naintindihan po. Isa pa po, Awit 66. Awit 66, verse 9 hanggang 12. Basahin po natin. Awit 66, verse 9 hanggang 12. Basahin po natin sabay-sabay. Na umaalalay sa amin kasama ng mga buhay at hindi hinahayaang madulas ang aming mga paa. Sapagkat ikaw, O Diyos, ang sumubok sa amin. Sinubok mo kami na gaya ng pagsubok sa pilak. Iyong inilagay kami sa lambat. Nilagyan mo ng malupit na pasan ang aming mga balikat. Hinayaan mong sakyan ng mga tao ang aming mga ulo. Kami dumaan sa apoy at tubig at dinala mo kami sa kasaganaan. So, ano po muna yung una nilang nilakaran bago sila makarating doon sa kasaganaan? Sinubok mo kami na parang pagsubok ng pilak. Magre-refine. Inilagay
Sila o nalagay sila sa lambat, sa kapahamakan. Nilagyan sila ng malupit na pasan sa kanilang mga balikat. Inayaan mong sakyan ng mga tao ang aming mga ulo, conflict. Kami ay dumaan sa apoy at tubig. Tapos ano pong kasunod? At dinala mo kami sa kasaganaan. Kaya yung Diyos is, may kakayahan siya na ibigay sa atin yung mga bagay na kailangan natin physically, materially, at kahit na financially. Pero hindi po yun yung focus ng Diyos. Naintindihan po? Saan siya nakafocus? Sa biyaya sa iyong espiritu. Biyaya sa iyong Christian life. Naintindihan po? Kaya nga, pansin po ninyo, mayroong brother A at mayroong brother B. Si brother A, yes, dumadaan din siya sa kahirapan, dumadaan din siya sa mga kaguluhan or conflict, ganyan. Pero yung puso niya, palagi nakatuon sa Diyos. Palagi nakatuon dun sa biyaya na ibibigay sa kanya ng Diyos para sa kanyang Christian life. Yun si brother A. Kaya si brother B, siya, naniniwala siya sa Diyos. Naniniwala siya, natutulungan siya. Kaso nga lang, palagi siyang nakatuon dun sa mga physical na bagay na ibibigay sa kanya ng Diyos. Ngayon, sino po sa kanilang dalawa yung may kapayapaan? Sino po? Yung brother A, tama po ba? At yung kapayapaan, hindi kailanman mapapalitan ng kahit anumang halaga dito sa mundong ito. Yung mga tao, nababaliktad yung kanilang kaisipan dahil sa ang kapayapaan daw nila kapag walang may sakit, kapag maayos yung kabuhayan, nagiging payapa daw yung puso nila. Pero tayo po bilang mga Kristiyano, nasan ba yung ating kapayapaan? Dapat nasa ating espiritu, nasa ating puso. Naintindihan po. Ito po yung gustong ibigay sa iyo ng Diyos ng kasaganaan. Kaya nga kahit nga na-experience ni Haring David, na-experience ng mga awit na ito, naniniwala sila na mayroong kasaganaan na ibibigay sa kanila yung Diyos sa kanilang puso. Naintindihan po. Huwag tayong padaya. Si Satanas, kabaliktaran niyo yung binibigay. Di ba magiging maayos yung Christian life mo kung meron ka ng mga ganitong bagay? Di ba kapag meron kang sapat na budget, meron kang sapat na resources, di ba mas masarap na mag-serve? Actually, peke po yun na kapayapaan. Mag-serve ka lang ba kasi meron kang mga bagay-bagay? Doon lang ba natin masasabi na meron tayong kapayapaan kapag maayos yung sitwasyon? Hindi po. Huwag tayong mag-focus dun sa kasaganaan para sa ating katawan. Yung nais ng Diyos, kahit na mahirap yung sitwasyon, gusto kanyang bigyan ng kapayapaan. Ito po yung ibinibigay ng Diyos. Naintindihan po. Lalo na sa panahon po natin ngayon. Imagine po ninyo, kung hindi ka ligtas at nangyayari sa paligid mo, yun nangyayari sa panahon natin ngayon. Anong mapupuno yung puso? Anong mga bagay alalahanin niyo mapupuno sa puso mo? Di ba puro takot? Tama po ba? Pero ngayon, na ikaw ay naligtas at nakikita mo yung mga bagay na nangyayari sa panahon natin ngayon, takot pa rin ba? Bakit tayo matatakot? Alam na nga natin na mangyayari yun. Tama po ba? Yung mga tao na natatakot kasi hindi nila alam na mangyayari yun. Ngayon, pinapahayag na nga sa atin ng Diyos kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Kaya nakapaganda tayo. Naintindihan po. Ito po yung kaibahan ng kasaganaan sa puso at kasaganaan sa sanlibutan. Ano nais ng Diyos sa ibigay? Kasaganaan para sa iyong espiritu. Paano po? Sa pamamagitan ng words of God. Sa pangalimbawa, si Brother A, lagi siya nagbabasa ng Bible. Lagi siya nakakatanggap ng biyaya sa kanyang puso. Marami siya nare-realize. At si Brother B, minsan lang, kakunti lang, yung pagbabasa niya ng Biblia o sabihin natin, madalang. Tapos pareho sila nakaranas ng kahirapan. Alam niyo po yung kanilang pagkakaiba? Si Brother A, payapa yung puso niya. Kasi alam niya, naniniwala siya na yung Diyos tutulong sa kanya. Pero unlike kay Brother B, na kulang sa words of God, kulang sa biyaya ng Diyos sa kanyang puso. Kaya ano pong pumupuno sa kanyang puso? Puro alalahanin. Naintindihan po. Kaya pansin po ninyo,
Minsan may mga brothers and sisters tayo na nakakaranas ng mga kahirapan, di ba? Pareho lang naman yung kahirapan. Pero magkaiba yung response ng tao na nakakapagbasa kaysa doon sa tao na hindi nagbabasa. Bakit? Kasi napupuno yung puso nila. Yung puso nila mayroong pagpapasalamat kahit na nahihirapan yung kanilang sitwasyon. Kahit na nahihirapan yung kanilang kalagayan, mayroon pa rin silang pagpapasalamat. Yun yung kasaganaan na gustong ibigay sa iyo ng Diyos. Naintindihan po. Dito sa mundong ito is nais ng Diyos na iparanas sa atin yung kasaganaan para sa ating Christian life. Sa ating puso. Naintindihan po. Kaya tayo niligtas eh. Kung hindi dahil sa kaligtasan, hanggang ngayon, andito pa rin tayo sa kakulangan ng ating espiritu o pagiging duha sa espiritu. Tama po ba? Parang ganito. Yung mga Israelita, kaya sila inilabas ng Diyos mula sa Egypt. Para saan? Bakit sila gustong ilabas ng Diyos mula sa Egypt? Una, para sa yung sambahin. Para simulan yung bayan ng Diyos na tumatawag sa Diyos. Tama po ba? At isa pa, na bonus para sa kanila, yung lupain ng Egypt, yun ay puro kahirapan. Puro, sabihin natin, pagkaalipin, yung nandun. Tama po ba? Ngayon, ano po yung promise ng Diyos para sa kanila? Yung lugar ng Kanaan. Ano po yung description ng Kanaan para sa kanila? Tingnan po natin. Exodus chapter 3. Exodus chapter 3, verse 17. Binanggit po ito ng Diyos sa kanila. Sa pamamagitan ni Moises. Exodus chapter 3, verse 17. Basahin natin sabay-sabay. 3 to 1. At aking sinabi, aking aalisin kayo sa kapigatian sa Ehipto at dadaling ko kayo sa lupain ng Kananeo, Eteo, Amoreo, Perizeo, Ebeo, at ng Jebuseo sa isang lupaing. Ano po yung description tungkol sa Kanaan? Dinadaluin ng gatas at pulot. Ibig sabihin may kapahingahan. Naintindihan po. Pero, sa ilalim ng kapahingahan doon sa Kanaan, anong meron? Maraming Kananeo, Eteo, Amoreo, Perizeo, Ebeo, at Jebuseo. Sila yung mga kaaway ng mga Israelita. Pero nandun sila sa Kanaan. Nakarating sila doon sa lupain na dinadaluin ng gatas at pulot. Ibig sabihin yung kasaganaan, kalayaan, kapayapaan, at guidance ng Diyos. Pero kahit na nandun sila, meron po silang mga kinalaban, sabihin na natin mga pinaalis. Hindi inalis ng Diyos, hindi pinrepare ng Diyos yung Kanaan ng smooth lang. Naintindihan po. May nakatira doon, may nakatira mga lipi na ito. Pero yung mga Israelita, nung nandun na sila, bago sila pumasok, ano pong sabi ng mga spies, yung mga tawag nito, o yung spies, ano ba sa Tagalog sa spies? Espiya. Yung, bago sila pumasok dun sa Kanaan, meron pong 12 na espiya. Tama po ba? Yung 10, anong sabi nila? Teka lang, kala ko ba, dinadaluin ng gatas at pulot, pero bakit may mga higante dito? Mamamatay tayo dito. Saan ba tayo dinadala ng Diyos? Dinala ba niya tayo dito para patayin? Para puksain? Magiging tinapay lang tayo, pagkain lang tayo sa kanila. Pero ano po yung response ni Caleb tsaka ni Josue? Ba't kayo natatakot? Bakit kayo natatakot din sa mga Kananeo, Eteo, Amoreo, Perizeo, Ebeo, tsaka mga Jebuseo? Bakit kayo natatakot? Kasama natin yung Diyos. Kaya, yung mga nakakatanggap ng kasaganaan sa kanilang puso, ay palagi nakatuon sa Diyos. Kung magtutuon sila sa lupa, yes, hindi kasaganaan o biyaya yung mapupuno sa kanila, kundi puro alalahanin. Naintindihan po.
Pero kung tayo ay palagi magtutuon sa Diyos, palagi ititingin sa Diyos yung ating pansin, yung ating puso, magkakaroon ng kasaganaan, biyaya sa ating puso. Naintindihan po? Kaya yung Diyos, ibinibigay niya sa atin. Ready niyang ibigay para sa atin yung kasaganaan. Pero, kailangan natin i-check. Saan ba ako nakatingin? Saan ba ako nakatuon? Yung Kanaan, para sa kanila, yun po yung lugar ng kapahingahan. Gatas at pulot. Pero for the meantime, kailangan nilang sagupain, kailangan nilang talunin yung mga nandun. Naintindihan po? Ito rin po ay larawan ng paglalakbay natin dito sa mundong ito, kasama yung mga hindi ligtas, kasama yung kaaway, hanggang sa dumating na tayo dun sa langit. Naintindihan po? Huwag tayo maging kagaya ng ibang tao na akala nila kapag ligtas na sila, okay na, smooth na, wala nang problema, wala nang pagsubok, kasi ligtas na, anak na ng Diyos. Hindi po. Nung tayo ay naging anak ng Diyos, mas maraming kahirapan. Bakit? Kasi hindi naman dito yung ating bahay eh. Hindi naman dito yung ating lupain na ipinangako ng Diyos. Naintindihan po? Doon sa langit yung ating pag-asa, hindi dito sa lupa. Tayo yung mga manlalakbay, tayo po'y mga nagre-renta lang sa lupain dito sa mundong ito. Darating yung time, tayo ay dadako na doon sa tunay na tahanan na ibinibigay ng Diyos para sa atin. Naintindihan po? Kaya for the meantime, habang wala pa, palagi natin punuin yung ating puso ng biyaya. Paano? Laging ituon yung ating pansin doon sa Diyos. Kung si Caleb at si Josue, nagkaroon din sila ng parehong kaisipan, kagaya ng 10 espiya, hindi sila papasok. Pero ano po nung naging response nila? Bakit ako matatakot? Kasama ko yung Diyos. Kaya ano po nangyari? Si Caleb tsaka si Josue at yung mga new generation, sila lang po yung pumasok. Sila lang po yung nakatamasa ng kasaganaan ng Kanaan na lugar na dinadaluin ng gatas at pulot. Bakit? Kasi sila yung nakatuon sa Diyos. Sila yung nakatingin sa Diyos. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Awit 16. Awit 16, verse 8. Tapos talon po tayo ng verse 11. Awit 16, verse 8. Tapos sunod po 11. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan. Hindi ko ako matitinag sapagkat siya ay nasa aking kanan. Verse 11. Iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Sa inyong kanang kamay ay mga kasayahan, magpakailanman. Kung lagi nating ilalagay yung Diyos sa ating harapan, anong sabi dito? Hindi ako matitinag. Hindi matatakot. Hindi mababalisa. Kung lagi nating ilalagay yung Diyos sa ating harapan. Sa verse 11, iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay may kasiyahan, magpakailanman. Ito po yung magiging resulta kung palagi nating ilalagay yung Diyos sa ating harapan. Kung palagi natin siyang uunahin, palagi natin hahanapin yung kanyang katwiran. Ano pong sabi sa Mateo chapter 6 verse 33? Yung lahat ng bagay na kulang sa atin, idaragdag na lang niya. Pero ano po yung una? Lagi mong ilagay siya sa inyong harapan. Lagi mong unahin siya. Naintindihan po. Makakatanggap ka ng kasaganaan ng Diyos kung una, paging mapagpakumbaba. Pangalawa, kung palagi mong iaharap yung iyong sarili sa salita ng Diyos, itutuon mo yung puso mo sa kanyang kalooban, ibibigay sa iyo yung mga bagay na kinakailangan mo para sa iyong espiritu. Naintindihan po. Kaya yung kasaganaan ng Diyos, handa siyang ibigay sa atin. Pero minsan, may mga tao na
Kapag palagi daw nila inuna yung Diyos, maraming bagay yung mawawala sa kanila. Na para bang yung Diyos magnanakaw. Kapag inuna ko yung Christian life ko, hindi na ako makakapag-enjoy. Kapag inuna ko yung Christian life ko, hindi ko na makakasama yung mga friends ko. Kapag inuna ko yung Christian life ko, kakantsawan nila ako, uusigin nila ako. Kapag inuna ko yung Diyos, yun yung minsan nagiging struggle ng mga tao na, yes, gusto nila sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero, dahil sa kanilang emosyon, natatalo sila. Yung Diyos ba? Nanakawin niya sa atin? Yung tunay na kasiyahan? Hindi po. Nasa Kanya nga yung tunay na kasiyahan. Naintindihan po. Tingnan natin ito. John chapter 10. John chapter 10 verse 10. Chapter 10, verse 10. Basahin natin ng sabay-sabay kung nakita na po. 1, chapter 10, verse 10. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may. Si Jesus hindi po siya magnanakaw. Gusto niyang ibigay sa atin yung kasaganaan para sa ating Christian life. Pero ibang mga tao, ayun, iniisip nila, kapag nag-focus sila sa salita ng Diyos, kapag nag-focus sila sa fellowship, kapag nag-focus sila sa mga gawain, maraming bagay yung mawawala sa kanila. Hindi po totoo yun. Base po sa salita na to, nais niyang ibigay sa atin yung buhay ng may kasaganaan. Naintindihan po? Kaya kung ilalagay natin siya palagi sa ating harapan, kung lagi natin siyang unahin, hindi po tayo magkukulang. Naintindihan po? Gaya ni Haring David. Andun siya sa source ng kasaganaan para sa kanyang Christian life. Kung hindi niya inilagay yung Diyos sa kanyang harapan, siguro matagal na siyang nahinto na yung kanyang kwento dito po sa Biblia. Pero bakit marami siyang sulat at marami siyang experience o marami siyang testimony? Kasi nga, lagi niyang inilagay yung Diyos sa kanyang harapan. Tayo rin, nais ng Diyos na tayo bigyan ng kasaganaan. Pero ano po yung susi? Palagi mo siyang ilagay sa iyong harapan. Ayaw ng Diyos na tayo'y maging dukha lang sa ating espiritu hanggang sa tayo ay pumasok sa langit. Nais niya na punuin yung puso natin ng biyaya. Nais niya punuin yung ating puso ng kalakasan spiritually. Nasa Kanya yun. Yun yung kailangan natin. Kaya nga palagi natin ilagay ito sa ating puso at palagi natin siyang alalahanin. Naintindihan po? Kaya nga nandito yung salita ng Diyos, para palagi nating maalala. Kasi kapag tayo lumalayo dito, lumalayo rin tayo dun sa hindi rin natin ilalagay yung Diyos sa ating harapan. Anong ilalagay natin? Yung mga kailangan natin physically. Ay, ito muna. Meron namang Sunday. Kaya sa Sunday ko na lang ilalagay yung Diyos sa aking harapan. Sa Wednesday, tsaka ko na lang siya ilalagay dito. Kapag may fellowship, tsaka ko na lang ilalagay yung Diyos sa aking harapan. At kapag ibang araw, yung pangangailangan ko muna. Kaya po tayo nahihirapan kasi mali yung ating paraan. Sa lahat ng sitwasyon, palagi mong ilagay yung Diyos sa iyong harapan. Dahil yung Diyos yung magbibigay sa iyo ng kasaganaan. Hindi siya nanunumbat, hindi siya magdadamot sa atin. Nais siyang ibigay sa atin yung mga kasaganaan na ito. Kung lagi rin natin siyang uunahin. Naintindihan po. Kaya nga palagi natin tandaan na yung salita ng Diyos ay napakahalaga. Yung pagbabasa ay napakahalaga. Ito rin isang paraan para unahin siya. Ito rin yung isang paraan para ilagay siya sa iyong harapan. Kung palagi mong araw-araw mo na lang ini-stress yung sarili mo sa mga alalahanin sa mundong ito, ay talaga mai-stress ka. Tama? Pero kung uunahin mo siya, meron kang kasama para pasahin yung mga stress na yun. Magiging magaan. Naintindihan po.
Na example ko na rin po ito siguro ng mga nakaraan. Itong bote na ito, magaan lang siya kung bubuhatin ko ito o hahawakan ko ito ng siguro kaya ko na siguro 2 hours. 2 oras. Kaya ko itong hawakan ng ganito lang. Pero kung lalampas doon ko na mararanasan yung bigat. Sabi natin, parang mangangalay na, ganyan. Pero imagine po ninyo, kung itong bote na ito ay hawak-hawak mo at mayroong tutulong sa iyo, kahit ilang oras pa yan, walang problema. Tama po ba? Yun po yung fellowship. Para matanggap mo yung kasaganaan para sa iyong Christian life, kailangan mo rin ilagay yung iyong sarili doon sa lugar kung nasaan yung Diyos. Nasaan yun? Dito po sa church. Kaya nga, di ba? Minsan kapag madalas tayong, sabihin na natin, madalas busy, madalas na lumiliban, yung puso natin, sa halip na biyaya, yung mapuno, puro alalahanin. Kahit naman nandito tayo sa church, kahit naman meron tayong fellowship, nandun pa rin naman yung alalahanin. Tama po ba? Pero gumagaan. Yun po yung sikreto. Naintindihan po. Nasasabi mo, brothers and sisters, meron akong kahirapan ngayon. Pag-pray naman ako. Tapos yung mga brothers and sisters, oh sister, sige, pag-pray kita. Brother, pag-pray kita. Kaya mo yan. Nandito lang kami. Pag-pray ka namin, tutulungan ka namin. Kung kailangan mo ng kausap, nandito kami. Gumagaan. Tama po ba? Parang ganito rin yun. Kung ikaw lang magpapasa nito, araw-araw, magiging mabigat. Pero kung kasama mo yung mga brothers and sisters, kakaroon ka ng kalakasan para pasanin yung mga bagay na yun, yung mabibigat na yun. Naintindihan po. Kaya hindi po basta lang na sinasabi lang sa atin na umattend sa church, na dumalo sa fellowship, hindi po. Yun ay binibigay sa iyo para yung mga pasanin na na-experience mo personally, ay ma-distribute. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan po ng church, sa pamamagitan ng brothers and sisters, is yung puso natin makakatanggap din ng kasaganaan. Naintindihan po. Tandaan natin na yung source ng kasaganaan ay nasa Diyos. Ito yung ibinibigay niya sa atin. At kapag tayo ay humarap na sa Kanya, lahat ng natitira pa na kasaganaan, spiritually, ibibigay niya sa atin ng pangwalang hanggan. Naintindihan po. Ano po sabi sa Korinto? Naganda yung Diyos ng bahay ko, dun sa langit. Hinihintay niya ako, dun sa kaharian niya. At kapag umarap na ako sa Kanya, yung kasaganaan ng langit, mapapasa akin. Naintindihan po. Yun po yung privilege ng isang anak. Kung ano yung mga bagay ng kanyang tatay, tatamasahin ng kanyang anak. Naintindihan po. Yun po yung tunay na pamana na hinihintay natin. Yun po yung tunay na kasaganaan na naghihintay sa atin kapag dumarap na tayo dun sa langit. Kaya nga, konting tiis na lang. Naintindihan po. Marami man tayong kahirapan, marami mga kaguluhan dito po sa mundong ito na na-experience natin, nararanasan natin, mga conflict, palagi natin tatatandaan na yung Diyos, siya ay nagbibigay ng may kasaganaan. Naintindihan po. At kailangan natin magkaroon ng paniniwala o pananampalataya na marireceive natin yun in due time. Balikan natin doon sa ating main verse, Santiago chapter 1. Santiago chapter 1. Basahin natin yung verse 6 hanggang verse 7. Santiago chapter 1, verse 6 hanggang 7. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit, humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na inihipan at ipinapadpad ng hangin. Sapagkat ang taong iyon ay hindi dapat mag-akala na siya'y tatanggap ng anumang bagay mula sa... Ano po yung dalawang bagay dito? Una, humingi siya ng may pananampalataya. Pangalawa, huwag siyang mag-akala
na baka bibigyan ako ng Diyos. Kung iaakala mo lang na bibigyan ka ng Diyos, yun po ay kawalan ng pananampalataya. Naintindihan po. Tandaan natin na yung ating Christian life, gusto niyang pasaganain. Ready siyang ibigay ito sa atin. Pero ano po yung dapat na maging puso natin? Dapat meron tayong pananampalataya. Ano po ibig sabihin ng pananampalataya? Paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Naghihintay dun sa mga bagay na hindi pa o nawala pa sa atin. Yun po yung tunay na pananampalataya. Kaya, humingi ka. Pero sa paghingi mo, kailangan mong panampalatayanan na ito ibibigay sa iyo. Hindi sinabi dito ng Diyos kung kailan. Kaya nga kailangan ng pananampalataya. Kung naglagay siya ng Diyos na humingi ka at ibibigay sa iyo ito kaagad, okay lang sana. Kaso nang sabi dito, humingi ka ng may pananampalataya. Yung pananampalataya, nagre-require din ng pagtitiis at pagtitiyaga. Huwag tayo mag-akala na siguro baka ibibigay sa akin ng Diyos. Yung mga pinagaling po ni Jesucristo, hindi ko na lang din bubuklatin. Yung mga pinagaling ni Jesucristo, tinatanong sila, gusto mo bang gumaling? Anong sinasabi nila? Ano po? Siguro, papagalingin mo ako. Tingin ko, may kakayahan ka. Ano ba yung sinasabi nila? Hindi, sinasabi nila, oo, naniniwala ko na ikaw yung magpapagaling sa akin. Hindi, nakikita ng Diyos yung kanilang pananampalataya, pinapagaling sila. Naintindihan po. Kaya huwag tayo mag-akala na ibibigay ito ng Diyos. Yung akala, ikawalan po ng pananampalataya. Kailangan tayong manampalataya. Naintindihan po. Pero huwag tayo magkaroon ng misunderstanding na sabi manampalataya daw at i-claim na ibigay ng Diyos ito ng kasaganaan. Kung hihingin mo lang, para sa katawan, hindi ayon sa pananampalataya, hindi yun ibibigay sa iyo ng Diyos. Kaya nga, di ba? Ewan ko lang meron na po ba kayo nabalitaan na brothers and sisters na palagi prayer request na sana maging masagana yung buhay nila. Maging sabihin na natin talagang yumaman. May yumaman na ba? Kahit gusto natin na yumaman, pero bakit hindi binibigay? Kasi hindi naman yun yung kailangan mo. Anong kailangan mo? Kasaganaan sa iyong puso. Naintindihan po. Yun yung ibibigay sa iyo ng Diyos at hindi niya isusumbat. Naintindihan po. Kaya nga, brothers and sisters, kung gusto natin na makatanggap ng higit pang pagpapala para sa ating Christian life, huwag tayong magdadalawang isip. Naintindihan po. Kung kailangan natin ng karunungan, sabi nga dito, humingi siya. Kung kailangan mo ng kalakasan para sa Christian life mo, humingi ka. Yun ay hindi pagdadamot ng Diyos kung ayon sa kanyang kalooban. Naintindihan po. Mamaya, pag-pray po ninyo, prayer request po, evangelist. Sana tumama ako sa loto. Tapos yung mga kukuha akong budget, gagamitin ko para sa church. Hindi pwedeng ganun. Hindi po buiral yung kapangyarihan ng Diyos ng ganun. Naintindihan po. Dadaan sa physical, tapos magiging spiritual, hindi ganun. Palagi para sa iyong espiritu. Naintindihan po. Kaya nga, ulitin ko po, kapag atin po kayo ng kung ano mang gathering, palagi po ninyong ipag-pray yung inyong sarili. Minsan, di ba? Yung mga brothers and sisters na pasensya na, hindi po nakaka-attend, ganyan. Mahirap yung sitwasyon. Pero ang tanong, naipag-pray mo ba? Naipag-pray mo muna ba? Or nagko-conclusion ka na lang na, ay, hindi ako makaka-attend ngayon. Naipag-pray mo na ba? Diyos, mahirap yung sitwasyon. Meron akong trabaho, meron akong mga kailangan ayusin. Meron mga sakit yung family ko. Pero gusto ko pa rin umattend. Hindi ko alam kung paano. Pero sana tulungan mo ako. Naipag-pray nyo na po ba ng ganito? Kung hindi pa, sana simulan ko rin. Yung Diyos, gusto kang bigyan ng kasaganaan. Naintindihan po. Kaya nga lagi siya naghahanda ng salita ng Diyos para ibigay sa iyo. Pero kung papangunahan mo yung sitwasyon, titingin ka lang sa kalagayan mo, isa yun sa part ng hindi pananampalataya. Or parang inaakala mo lang na, siguro,
bibigyan ako ng Diyos. Kung umattend ako, siguro bibigyan niya ako. Pero pag hindi ako umattend, hindi niya ako bibigyan. Wow. Tanggalin natin yung ganong klaseng idea sa ating puso. At palaging ituon yung ating pananampalataya sa Diyos. Siya yung magbibigay ng kasaganaan para sa ating Christian life. Naintindihan po. Tayo pong lahat ay mukot manalangin. Banal at mahabagin namin amang Diyos, nagpapasalamat po kami unang-una po sa lahat dahil sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Dahil sa inyong walang hanggang pag-ibig sa amin, isinugo niyo po yung buto na si Jesucristo para magkaroon po kami ng kasaganaan sa aming espiritu at makatanggap ng buhay na walang hanggan. Labis-labis po kami nagpapasalamat dahil po sa dakilang biyaya na ito. At nagpapasalamat din po kami sa pagkakataon na ito na binibigay niyo po sa amin upang patuloy na makatanggap ng biyaya para sa aming Christian life. Nawa sa aming mga napakinggan, palagi po namin itong isabuhay sa aming Christian life. Palagi po kaming humingi ng tulong po sa inyo para sa aming Christian life. At palagi po namin idulog ang aming mga panalangin sa iyo na kayo po yung magbibigay sa amin ng kasaganaan para sa kailalago ng aming Christian life. Tulungan niyo po kami. Maring minsan, meron pong mga sitwasyon na nangihina po yung aming pananampalataya at kami nagdududa at nag-aakala na kami tatanggap ng biyaya. Kaya pakiusap, tulungan niyo po kami na yung puso po namin maging matibay, maging matatag para dumulog sa iyo at tumanggap ng kasaganaan sa aming puso. Sa iyo lang po kami aasa at pagtitiwala. Muli, maraming salamat po. At lahat po ng ito, idilangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo na sa amin ay patuloy nagmamahal. Amen.